Magandang araw mga taga San Ildefonso at welcome muli sa ating online Bible Study. Ayan po bilang ating panimula, ating muling hanapin at buksan ang ating mga Biblia sa awit 101 bilang ating panalangin. Sabay-sabay po nating babasahin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang aking awitin ay ang katapatan at ang katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, o Yahweh kong mahal. Ang aking susunding lagi ay ugaling walang kapintasan. Kailan ka kaya darating sa akin at ako'y lalapitan? Malinis ang budling mamumuhay ako sa aking tahanan. Sa buhay kong ito, ang gawang masamay di ko tutulutan. Ang sino mang taong gawain masama, di ko sasabahan. Di ko papansinin kung sino man siyang ang Diyos ay kalaban. Aking sisikapin na ang masunod ko'y ang gawaing tapat. Maging sa isipan, di ko iisipin ang gawang di tumpak. Siyang naninira ng kanyang kapwa'y aking wawasakin. Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kung tumingin. Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon tumira. Kung tunay na tapat ay tutulutan ko na maglingkod sila. Sa aking palasyo, yaong sinungaling di ko papayagan. Sa aking presensya, ang mapagkunwari di ko tutulutan. Lahat ng masama, araw-araw sila'y aking wawasakin. Lahat ng masama sa lungsod ni Yahweh ay palalayasin. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nagsauna ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, nagpupulit nagpapasalamat kami sa panibagong pagkakataon na muli niyong binigay sa amin upang kami po ay muling makapaghilay ng inyong mga salita. Panginoon, patuloy po namin hinihingi ang presensya ng banal na Espiritu Santo nang sa ganun po tumimo sa aming mga puso ang inyong mensahe at tuluyan po namin maitakwil ang aming pagiging mapagmataas na nagiging sanhi upang kami makagawa ng mas marami pang kasalanan. Ang lahat na ito hiniling namin sa inyo sa tulong ng aming mahal na Ina. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, at ngayon po mga kapatid, tatalakayin natin ng konti kung ano yung napag-aralan natin nung nakaraan. Ang title ng nakaraan nating lesson ay Ang Sangkatauhan ay Humiwalay sa Diyos. At nakita natin doon mga kapatid na meron tayong tatlong original na kasalanan. Ano-ano ito? Una, ang pagsuway sa Diyos. Pangalawa, ang pagtitiwala o pagsunod sa demonyo. At pangatlo ay ang pagmamataas o ang pride, na naging dahilan upang magkaroon ng pagkakahati-hati o division sa relasyon ng tao sa tao, tao sa kalikasan, at maging tao sa Diyos. Ito din mga kapatid ang naging dahilan upang ang dating masagana at masayang pamumuhay ni Eva at Adan ay napalitan ng kahirapan. Ito ang naging bunga ng kasalanan ng mga tao. Walang iba kundi ang kahirapan. Ngayon po mga kapatid, tayo ay magpapatuloy sa ating kasunod na topic. Ito ay kadugsong ng nakaraan nating lesson. Ngayon makikita natin ano na ang naging buhay ni Eva at ni Adan pagkatapos na sila ay mapalaya sa hardin ng Eden. Okay po? Kaya po ngayon mga kapatid, titingnan natin ano ang kasunod na nangyari kay na Eva at Adan sa pamamagitan ng kasunod na Bible text. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis, Kabanata 4, Talata 8. Isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid. Abel, pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito, ngunit pagdating nila sa bukid, ay pinatay ni Cain si Abel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So matapos po na mapalayas si Eva at si Adan sa hardin, sila ay nagsama bilang mag-asawa. At ang kanilang pagsasama ay nagkaroon ng bunga na kung saan ito ay si Cain at si Abel. Si Cain ay isang magsasaka at si Abel naman ay isang pastor. Isang araw, ang dalawa ay naghandog sa Diyos. So, sa kwentong ating nabasa dito, mas kinalugdan ng Diyos ang handog ni Abel kaysa sa handog ni Cain. Kaya anong naramdaman ni Cain? Sa kanyang kapatid, siya ay nainggit.
Di ba po, napaka-natural sa magkakapatid na minsan makikita natin, di ba po, na pag ang isang magulang ay may favorite sa anak, ang isang anak naman ay naiinggit dahil ang akala ng isang anak ay nandoon na lang palagi ang atensyon ng kanilang ina sa kapatid na iyon. Di ba po, parang ganun din ang nangyari kay Cain. Na nangyari sa kanya, nainggit siya sa kanyang kapatid dahil mas kinalugdan ng Diyos. Parang naramdaman siguro niya na favorite ng Diyos si Abel. Pero dito makikita po natin, ginawa ni Abel kung ano ang nararapat, di ba po? Kung ano ang nararapat na gawin o ihandog sa Diyos. Kaya dito po, sa nangyari sa emosyon na ipinakita ni Cain, ang pagiging mapagmataas at pagiging mainggitin, ay nagdala sa kanya sa isang mas mabigat pa na kasalanan, ang pagpatay sa kanyang sariling kapatid. Kaya dito ang gustong iparating sa atin ng Diyos, maging maingat tayo sa mga nararamdaman nating emosyon sa ating mga sarili dahil nagdadala pa ito sa atin sa isa pang mas mabigat na kasalanan. Kaya po kung mapapansin nyo po sa inyong mapapansin nyo sa ibang mga tao o maging sa inyong mga sarili kapag kayo ay nakakaramdam ng inggit, diba po, mararamdaman nyo yung pagkakaroon ng parang sama ng loob, yung mainggit ka talaga sa kung ano na yung katayuan niya sa kanyang buhay. Kaya ano po ang nagagawa ng mga natin ngayon? Nagagawa natin, diba po, minsan nasisiraan natin yung ating kapwa. Diba po, nasasabi natin ang kahit anong mga bagay na kahit alam natin sa ating mga sarili na hindi totoo iyon. Diba po? Kaya ganun, diba po, dapat tayo ay mag-ingat talaga sa lahat ng mga inaasal natin. Diba po? Napaka-natural sa isang tao na makaramdam ng pagkainggit. Diba po? Walang tao na hindi nakakaramdam ng inggit. Diba po? Maging sino ka man, ikaw man ang pinakamatalino, ikaw ang pinakamabait, ikaw ang pinakasikat sa buong mundo. Mararamdaman natin ang pagkainggit dahil ito ay parte ng ating buhay. Pero dito makikita natin na gusto ng Diyos na ito ay ating sasalungatin. Kung ating mararamdaman ito, dapat gagawin natin na ito ay pigilan at gumawa ng mas nasa kabaliktaran nito. Gawin natin yung mas nakabubuti. Dahil kung ano po yung nangyari dito sa dalawang magkapatid, di ba po, ay napakabigat na kasalanan ang naging bunga nito, di ba po? Kung atin din mapapansin sa ating magkakapatid, di ba po, sa loob ng tahanan, sa inyong mga anak, di ba po, kung inyong mapapansin, ang mga anak ay malimit natin na makikitaan ng pagkakaroon ng pagkainggitan, lalo na kapag mga bata pa. Di ba po, makikita natin na kapag binilhan mo ang panganay ng ganito, si bunso ay may inggit, gusto din ay bilihan siya. Di ba po, minsan kapag hindi binilhan, anong nangyayari? Nagiging masama ang loob ng bata o kaya naman, masama ang loob o kaya nagiging pangit ang relasyon sa kanyang kapatid, nagiging magaspang ang ugali. Di ba po? Kaya dapat, kung ito ang nararamdaman, di ba, ng isang bata, dapat natin ipapaliwanag kung bakit binili ito, kung bakit ganito ang approach, di ba po? Kasi minsan po, minsan naman nagiging inggit yung panganay sa bunso, di ba po? Kasi minsan mas kailangan ng atensyon ng bunso at hindi naiintindihan ng panganay. Kailangan natin ipaliwanag. Di ba po? Kasi minsan, ano po yung nangyayari? Hindi mapailuwanag ng magulang o hindi na napapansin ng magulang ang pangit ng relasyon, ang pangit na relasyon ng dalawang magkapatid. So, kailangan po ipapaliwanag na mas kailangan ng atensyon o kailangan ng atensyon ng kapatid mo sa ganitong bagay kasi hindi pa niya kaya. Diba po? Kasi hindi pa niya kayang gawin. Diba po? Kaya po dapat tayo maging aware lagi sa mga tao sa ating paligid, sa loob ng ating pamilya at maging sa ating mga sarili. Kailangan ating paalalahanan din o bibigyan ng atensyon din ang ating mga sarili tungkol sa mga emosyon o pag-uugali na ilalabas natin sa ating kapwa. Pagkatapos na mamatay si Abel, ano po yung nangyari? Si Cain ay nagkaroon ng pamilya. Nagkaroon na ng sarili niyang pamilya at ganoon din si Adan. Diba po? So, nagkaroon sila ng maraming mga anak hanggang sa dumami ang tao sa mundo. So, ano po ang kainatnan nung marami na ang tao sa mundo? Babasahin po natin ang Genesis. Okay po, so kasunod po nating babasahin mga kapatid bilang pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa aklat ng Genesis, Kabanata 6, talata 5 hanggang 6. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig
at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay po, so katulad ng sinasabi ni Sister Cha kanina, no? Lumaki ang mundo, no, sa pamamagitan ni Cain, no? Si Eva at si Adan din, nagkaroon pa ng maraming anak, no? Hanggang sa lumaki ang populasyon ng mga tao, lumaganap ang mga tao, at nagkaroon ng iba't ibang tao sa iba't ibang sulok ng daigdig. No? Kasabay ng paglaki ng populasyon ng tao, ay ang paglaki din ng kasalanan at ang kasamaan ng mundo. At may kita po natin dito sa verse 6, no? Labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Kung atin pong maaalala, no, sa pagkakatala dito kung paano nilikha ng Diyos ang sannilikha, sabi dito, ang pinaka-espesyal sa lahat ng nilikha ng Diyos ay ang tao. Pero ngayon mga kapatid, makikita natin kung paano parang medyo nalulungkot ang Diyos, parang medyo nagsisisi ang Diyos kung bakit pa niya nilikha ang mga tao. Bakit niya ito nararamdaman mga kapatid, no? Unang-una, sa paglaganap sa kasamaan o sa kasalanan ng mga tao, unti-unti nilang nalimutan ang kanilang pakikipagkomunikasyon sa Diyos. Unti-unti nilang nalimutan ang pagtawag sa Diyos at kasunod dito ay unti-unting naputol ang kanilang pakikipagrelasyon sa Diyos na naging dahilan upang sila ay unti-unting mapalayo sa Kanya. No, kung mapapansin niyo po, 'di ba, ang mga nanay, ang mga magulang, hindi nila gusto na ang kanilang mga anak ay mapamali ng landas. Bakit? Sapagkat alam nila na kapag nag-take ng maling desisyon ng kanilang anak, maaaring ito'y maging ikapahamak nila sa hinaharap o sa mga susunod ng kanilang buhay. Ganon din po mga kapatid, no? Bakit nalungkot ang Diyos? Una, sapagkat ang kanyang unang plano sa Diyos na napakaganda ay unti-unting nababaliwala. Pero pangalawa, sapagkat alam niya na mapapahamak tayo sa huli. Ano po, yun po ang naging dahilan kung bakit ang Diyos ay nalungkot, no? At huwag po nating isipin na ang Diyos ay nalungkot nung unang panahon lang. Nung panahon lang ni Eva at ni Adan. No, ngayon po sa pagkakataon na ito, maaari nating tingnan ang ating kapaligiran. No, kahit sa loob lang ng ating pamamahay, makakakita tayo ng kasalanan, maging sa ating sarili. No, how much more ang mundo sa ating paligid. Mas maraming kasalanan, mas malaking kasalanan. At ang lahat ng ito mga kapatid ay nagdudulot ng pagkalungkot sa Diyos. No, nagdudulot ng pagkalungkot sa Diyos. At dahil dito po mga kapatid, no, syempre hindi gusto ng Diyos na manatiling ganito lang ang mundo. Lalong hindi gusto ng Diyos na manatiling masama lang ang mga tao. Kaya naman mga kapatid, umisip ang Diyos ng paraan kung paano niya maililigtas ang mga tao. Sa anong paraan niya maililigtas? Kaya naman makikita po natin sa kasunod na Bible text kung paano ililigtas ng Diyos ang mga tao. Pagbasa sa Henesis, Kabanata 7, talata 1 at talata 14 hanggang 23. Sinabi ni Yahweh kay Noah, "Pumasok kayong mag-anak sa barko. Sa lahat ng tao'y ikaw lamang ang nakita kong namumuhay ng matuwid." Pinapasok din niya ang bawat uri ng hayop, mailap at maamo, lumalakad at gumagapang sa lupa, at bawat uri ng ibon. Isang lalaki at isang babae ng bawat may buhay ang isinama ni Noe, ayon sa utos ng Diyos. Pagkatapos, isinara ni Yahweh ang pinto ng barko. 40 araw na bumaha sa daigdig. Lumaki ang tubig at lumutang ang barko. Palaki ng palaki ang tubig habang palutang-lutang naman ang barko. Patuloy pang lumaki ang tubig hanggang sa lumubog ang lahat ng matataas na bundok at tumaas pa ng halos 7 metro sa taluktok ng mga bundok. Namatay ang bawat may buhay sa lupa, mga ibon, maamo at may ilap na mga hayop, lahat ng gumagapang sa lupa at lahat ng tao. Ang lahat ng may hininga sa ibabaw ng lupa ay namatay. Ang mga tao at mga hayop sa daigdig ay nilipol ng Diyos, maliban kay Noe at sa kanyang mga kasama sa barko.
nagsimulang bumaba ang tubig pagkatapos ng 150 araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So ayan po, so dahil po sa labis-labis na kasamaan ng tao, ang Diyos ay nagpasya na lipulin ang sanlilikha. Maliban sa kaisang-isang tao na nakita ng Diyos na natiling matuwid, at ito ay si Noe. Si Noe ang nag-iisang matuwid at mabuting tao sa paningin ng Diyos dahil ito ay patuloy na namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ano ang ginawa ng Diyos? Inutusan ng Diyos si Noe na gumawa ng isang malaking barko. Bakit siya nagpagawa ng malaking barko? Dahil siya ay magpapadala ng isang napakalaking baha. So dito sa loob ng barko, inutos ng Diyos kay Noe na ipasok sa loob ng barko ang pares-pares ng mga hayop. Ito man ay sa himpapawid o sa lupa. So kaya makikita din natin dito na ang kasama din ng mga sa loob ng barko ay ang mga pamilya o kamag-anakan ni Noe. So dito po sa malaking baha na nangyari sa panahon ni Noe ay nagpapakita sa atin ng malaking pagtanggi ng Diyos sa kasalanan. Ayaw ng Diyos na tayo ay manatili sa kasalanan. Ayaw ng Diyos na tayo ay patuloy na magugumon nito. Kaya ang Diyos ay gumawa ng paraan para ang mundo ay baguhin. Kaya ito ang naisip ng Diyos sa pamamagitan ng isang malaking baha. Nilinis ng Diyos ang mundo. Tinanggal ng Diyos ang tanikala ng kasalanan. Kaya dito po makikita natin sa ating pang-araw-araw na buhay, kung ating pagninilayan ang buhay natin, di ba po? Natanong na ba natin sa ating mga sarili kung tayo ba ay nanatili pa rin na namumuhay sa pagiging matuwid o namumuhay pa rin ayon sa kalooban ng Diyos? Di ba po, kung ating pong nakikita na tayo po ay hindi na, ang ating pamumuhay ay hindi na naayon sa kalooban ng Diyos, tayo po ay muling muli nating ibalik ang ating relasyon sa Diyos. Dahil dito po makikita natin ang malaking kalungkutan na naramdaman ng Diyos. Kaya niya naisip o napagpasyahan na lipulin ang sanlilikha. At isa pa pong gustong iparating sa atin dito sa Bible text na ito, di ba po, ay yung ang baha ay sumisimbolo rin ng ating binyag. Kung ating pong makikita, di ba po dito, ang baha ay sumisimbolo din po, di ba, sa tubig, na kung saan ang tubig ay ginagamit sa pagbibinyag sa atin, kung saan natatanggal dito ang ating mga original na kasalanan. At ganoon din po nung time na yung mga nasa loob ng barko, sila ang magbibigay ng bagong buhay dito sa mundo. Diba po? So ganoon din sa atin na kapag tayo ay binibinyagan, tayo ay binibigyan ng Diyos ng bagong buhay. Kaya po dito, gusto ng Diyos ng bagong buhay, kaya niya lininis ang mundo. So dito po makikita din natin, di ba po, patuloy nang lumaki ang sangkatauhan, patuloy na dumami na uli ang mga tao dito sa daigdig. Kaya po ano po ang nangyari sa susunod? Pakikibasa po ng Basahin po natin sa kasunod na Bible text sa Genesis chapter 11 verses 1 to 9. Genesis chapter 11 verses 1 to 9. Sa simula'y iisa ang wika at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Shinar at doon na nanirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alketran ang kanilang semento. Ang sabi nila, "Hali kayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may toring abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig." Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang toring itinayo ng mga tao. Sinabi niya, "Ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Ang mabuti bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan." At ginawa ni Yahweh na ang mga tao
ay magkawatak-watak sa buong daigdig. Kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang itinawag niya sa lungsod na iyon, sapagkat dooy ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao. At mula roon, nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos. Ayun po mga kapatid, no? Katulad ng sinasabi natin kanina, nagkaroon ng panibagong lahi ang mga tao sa pamamagitan ng angkan o ng pamilya ni Noe na siyang nakaligtas sapagkat sila lamang ang napunta sa loob ng arko na ipinagawa ng Diyos. Ngayon po mga kapatid, ito na yung panibagong lahi ng mga tao, panibagong henerasyon na sumibol sa mundo. At katulad ng nangyari po dito, no? Sila ay nagkakaisa, no? Meron silang pagkakaisa. Pero isang araw, mga kapatid, no, naisipan nila na gumawa ng isang bagay. Anong sabi dito? Sa verse 4, hali kayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may toring abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. No, mga kapatid, kung mapapansin po natin, unti-unti na namang sumisibol ang puso ng pagmamataas sa mga tao. At dito po makikita natin ang dalawang mukha ng pride o ng pagmamataas sa ating mga tao. Unang-una, ang kagustuhan ng pagiging tanyag o mas tamang sabihin, pagiging sikat. No, ngayon po, lahat ginagawa natin para tayo maging sikat sa social media, kung ano-anong mukha natin ang pinapakita natin para lang tayo ay maging sikat at kilalanin ng napakaraming tao. May kita natin ang iba't ibang picture, no? Meron pang nagpo-post ng picture nila na hindi kaaya-aya para lang maging sikat. No? At kung ano-ano pa, no? Maraming bagay tayong ginagawa pero mostly ay sa social media. At ano ang dahilan? Bakit natin ginagawa ang lahat ng ito? Para maging sikat. Para kilalanin ng mga tao. Para i-praise ng mga tao. No? Para hangaan ng mga tao. Para iidolo ng mga tao. No, mga kapatid, ito ay isang mukha ng pagiging mapagmataas. Bakit po? Sapagkat mga kapatid, no? Sino lang ba ang dapat na ipipraise ng mga tao? Sino lang ba ang dapat na hangaan ng mga tao? Sino lang ba ang dapat na iniidolo ng mga tao? Walang iba mga kapatid, kundi ang Diyos lamang. No, ang Diyos lamang. At ang ganitong kagustuhan natin, no, ay naglilid sa atin sa kagustuhan natin na palitan ang pwesto ng Diyos sa kanyang trono na hindi maaaring mangyari. No, hindi maaaring mangyari. Pangalawang mukha ng pride dito mga kapatid ay ang kagustuhan nating mga tao, no, na maabot ang isang bagay o maging successful sa isang bagay pero hindi dahil sa tulong ng Diyos. Sapagkat sabi dito mga kapatid, ginusto ng mga tao na gumawa ng tore na abot sa langit. Pero hindi nila naisip na hindi nila kayang marating ang langit kung wala ang Diyos, kung wala ang tulong ng Diyos. Ganon din mga kapatid sa ating buhay, no? Gustong-gusto nating maging successful ang business na ito. Gustong-gusto nating maging successful sa ating pag-aaral. Gustong-gusto natin maging successful sa napakaraming bagay. Pero tumigil ba muna tayo ng sandali upang tanungin ng Diyos kung okay lang ba ito sa Kanya? Sapagkat mga kapatid, no? Lagi nating tatandaan na tayo ay nabuhay dito sa mundo sa pamamagitan ng relasyon natin sa Diyos. No? At kung, kunyari po, di ba, bilang mag-asawa, si nanay, hindi siya pwedeng gumawa ng desisyon hanggat hindi niya kinukonsulta kay tatay. Ganon din mga kapatid. Bago tayo gumawa ng desisyon, bago natin planuhin na gawin ng isang bagay, siguraduhin natin na ikukonsulta natin ito sa Diyos. At walang hindi, ito ay magtatagumpay. Pero merong kakaibang bunga. Bakit? Sapagkat hiningi natin ang tulong ng Diyos. No, mga kapatid, no? At dito po, kung mapapansin nyo, di ba? Iniba ng Diyos ang wika ng mga tao. Bakit? Sapagkat kung naalala nyo, sinabi ni Sister Cha kanina, no? Na ang Diyos ay nagpadala ng baha sa buong mundo upang lipulin, upang linisin. At ngayon, mga kapatid, no? Ito ay nagdulot ng labis na kalungkutan din sa Diyos. Sapagkat nasira ang lahat ng kanyang nilikha. At ayaw na niya itong ulitin pa. No, kaya naman habang maaga pa, alam niya na nagagawa na magre-resulta ito ng mas malaking kasalanan, no, ang pinaplano ng mga tao. Kaya habang maaga pa, ang Diyos ay gumawa ng paraan kung paano masusupil ang pagkakasala na ito.
No, kaya nga po mga kapatid, no, dito po makikita natin na iniba ng Diyos ang lingwahe ng mga tao at dahil dito sila ay hindi nagkaintindihan at hindi natuloy ang balak nilang pagtayo ng lungsod na mayroong tore. No, at pagkatapos po nito mga kapatid, no, nagkawatak-watak ang mga tao sa bawat sulok ng daigdig. Ngayon po, sa susunod na kabanata, sa susunod natin pagkikita, titingnan natin mga kapatid kung ano na ang nangyari sa mga tao na ito. Sila ba ay patuloy na nagkasala? O sila ay tumalikod sa kanilang kasalanan at lumapit sa Diyos. No, makikita natin sa kasunod na kabanata ano ang kanilang kasunod na gagawin. So bilang pagtatapos po mga kapatid, tayo ay mag-iiwan ulit ng isang tanong upang ating pagnilayan, no, na connected dito sa ating topic. Alam po natin mga kapatid na tayong lahat ay merong iba't ibang amount ng pagmamataas sa ating sarili. No, walang makapagsasabi sa atin na ako hindi ma-proud o hindi ako ma-pride na tao. Lahat tayo ay may pride. Pero sa bawat pagkakataon na nararamdaman ko ang pride na ito, paano ko siya ino-overcome? O ano ang ginagawa ko para ito ay maging positibo? Palitan sa positibong paraan. Okay po? At bilang pagtatapos, tayo po ay mananalangin. Hingin ang intersesyon ng ating mahal na ina upang patuloy tayong ilapit sa kanyang anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nagsauna ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Taga San Ildefonso, Santo, Misyonero, tagapangalaga ng kalikasan.